Ginawa ko nun, syempre masakit para sa akin yung ganun. Nanay ko yung nawala eh. Eh, syempre bilang panganay, parang hindi mo alam saan ka pupunta, saan ka, paano si dada ko, paano ako. Hello everyone! Welcome again to Fate on the Streets, where we set up chairs and invite people to share their inspiring stories. If you missed our last video featuring Ian, make sure to check it out on our channel. Hindi niya kami pinababayaan. Totoo yun na legit. Legit. Gusto ko yan. We learned that our mistakes never affects our worth to God. But today, let's learn from Rose's story. Hello po. Hi po. Syempre hindi mo maiwasan no pag sobrang bigat na para kini-question mo palagi yung Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan. Sinong nawala yung mama ko? 2 years na wala si mama ko eh. Sobrang bait nun. During pandemic. Kaya nga during pandemic po, sobrang higpit. Nung April 16, chemo dapat ni mama ko nun. Kaso daming hadlang po talaga kasi yung mga checkpoint, ganun eh. Siyempre po, kailangan pa daw ng swab test, yung result ng swab test, ganyan-ganyan. Eh, hindi na namin siya pinaano. Hanggang nung April 18, namatay si mama ko. Wala na siyang hininga nun. Ikaw ba naman po, kasi mas pinili po niya kasi yung buhay ng anak niya. Buntis si mama ko nun eh. Sinisi ko yung dada ko that time. Dapat di pa ba kami sapat ng kapatid ko, si Jomar tsaka ako? Ba't nadagdagan pa? Ngayon, di niya po alam nun that time, buntis na naman po pala siya nun. Sinabi na kasi ng doktor na tama. Sa pang-apat yun? Sa pang-apat siya namatay doon. Sa pangatlo siya nagkaroon ng breast cancer. Yun na po sana, kung di siya sana nabuntis, magagamot ba siya? Pero ang sabi ng doktor, magagamot ka kahit buntis ka, pero expect mo na magiging abnormal yung anak mo dahil sa mga gamot. Eh ayaw ni mama ko, gusto niya maayos si Caleb, yung kapatid ko bunso. Yung bunso. Sabi niya, Dok, pwede po bang katapos ko mga anak, doon na lang po ako maggamot? Sabi niya gano'n. Stage 2 nung that time eh, nung bago-bago pa lang kay Caleb, nung hinantay niya si Caleb lumabas, stage 4 na. Parang wala nang pag-asa. Stage 4 na nung lumabas yung nasa tiyan niya. Tapos yun, April 18, namatay siya, 2021. Ginawa ko nun, syempre masakit para sa akin yung gano'n. Nanay ko yung nawala eh. Eh, syempre bilang panganay, parang hindi mo alam saan ka pupunta, saan ka, paano si dada ko, paano ako. Kung meron kang sasabihin sa Diyos, despite of all your problems, ano yung gusto mong sabihin sa Kanya? Yan, napakabuti niya, wala siyang ibang katumbas. Kasi syempre, sa lahat na naging problema ko, siya lang yung kasama ko kahit hindi ko siya nakikita. Paano mo naramdaman yan? Sa lahat ng problema ko at saka sa mapagod man or mapabad, siya lagi iniisip po niya, ay, sabi ko, ang dami kong benta, the best ka talaga, Lord. Yung gaganon talaga po ako minsan. That's yun po. Ganun lang po. Mga simpleng bagay, minsan nagpaparamdam siya sa'yo. Opo, lalo na pag may problema talaga ako. Natatawa na lang ako, ba't po may problema ako, hingi talaga ako ng sign kung ganyan-ganyan. Tapos si Lord naman, i-operate naman siya sa akin. That's why we should always remember that God will never leave us. He knows our challenges and hardships. That's why He said, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." That's it for our video. Don't forget to follow us on our other social media accounts. Till then, see you on our next video. Bye!